Lumilipad na sa mga bansa sa Gulpo ang mga interceptor drone ng Ukraine. Ngunit may pahiwatig si Pangulong Vladimir Zelensky. May paparating pa at hindi handa ang US. Maglalabas ang Ukraine ng malaking bagay sa Strait of Hormuz. Blockade? Ano yun? Hindi mapipigilan ng Iran ang paparating dahil kumikilos ng Ukraine para ihatid ang mismong bagay na ayaw makita ng rehimen ng Iran sa mahalagang daluyan ng tubig nito. Sa Security Summit tungkol sa Strait of Hormuz, binanggit ni Zelensky ang mga nais marinig na mga bansa sa Gulpo. At saka, kung magkakaroon tayo ng kasunduan tungkol sa drone sa mga bansa sa gitnang silangan, kasama na rito ang ating mga sea drone. Kaya, anumang bagay ay maaring lumitaw. Maari kaming sumali sa depensa. Maari kaming tumulong sa mga convoy, sabi ni Zelensky sa mga natipong delegado. Sa isang iglap, naipakita ni Zelensky na ang Ukraine ay mula sa pagiging bansang umaasa sa iba para labanan ang agresyon ng Russia, naging isang makapangyarihang bansang militar na kayang tumulong sa iba sa panahon ng kanilang pangangailangan. Nagpadala na ang Ukraine ng mga eksperto sa drone sa gitnang silangan. Mahigit 200 sa kanilang pinakamahusay at pinakamagagaling na nakikipagtulungan sa mga estado ng Gulpo upang tulungan silang matutunan kung paano gamitin ang mga interceptor drone para mapigilan ang mga syahid ng Iran sa kanilang pag-atake. Kung paniniwalaan si Zelensky, ang mga eksperto mismo ang sumisira sa syahid ng Iran. Kaya na nakikita natin dito ay isang antas na mas mataas. Lumilipad na ang mga interceptor. Ngayon, dumarating na ang mga naval drone at malalaman mong kaya rin nilang higit pa sa pagsira ng mga barkong ipinapadala ng Iran sa Strait of Hormuz. Nagbigay si Zelensky ng pahiwatig sa Online Security Summit bago ang follow-up summit ng UK sa London. Dadalo ang 35 bansa sa summit para talakayan kung paano kikilos ang kolektibong kanluran, maliban ng US, para tiyakin ang seguridad ng Strait of Hormuz matapos ang Operation Epic Fury. Sabi ni UK Prime Minister Keir Starmer, tatalakayin sa summit ang mga diplomatikong at pampulitikang hakbang para maibalik ang kalayaan sa paglalayag, mapanatili ang kaligtasan ng mga naipit na barko at marino, at matuloy ang paggalaw ng mahalagang kalakal. Para sa Ukraina, ito ay pagkakataon. Katatatapos lang sabihin sa atin ni Zelensky kung paano eksaktong balak ng kanyang bansa na maging isa sa mga pangunahing manlalaro sa rehiyon ng Gulpo. Binanggit ng Pangulo ng Ukraina ang mga pangmatagalang kasunduan sa mga estado sa Gulpo na magpapahintulot sa pagpasok ng seaborne drone ng Ukraina sa Strait of Hormuz. Ramdam ng mga street ang epekto ng Operation Epic Fury at blockade sa Strait of Hormuz sa kanilang bulsa. Ayon kay analyst Oguzhan Akena, bumaba ang araw-araw na export ng langis mula Iraq, Iran, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain at UAE mula 12.3 milyong bariles, naging 7.8 milyong bariles pagdating ng katapusan ng Marso. Ayon sa AA outlet, maaring lumampas sa $50 bilyong ang pinagsamang nawalang kita sa langis, gas at pinsala mula sa mga missile at Shahid drone ng Iran kapag natapos ang digmaan. Kailangan ng mga bansang Gulpo ng kaalyado para ipagtanggol ang mga barko at infrastruktura laban sa drone ng Iran. Umaksyon na ang Ukraine. Noong Abril, 19 araw, bago magpahiwatig si Zelensky ng paparating ng mga drone pandagat sa Gulpo, pumirma ang Ukraine ng mga 10 taong kasunduan sa depensa, kasama ang Qatar, Saudi Arabia at UAE. Matagal ng planang mga kasunduang yon. Ngayon ay porma ng ilagdahan at sinabi ni Zelensky na maaring simula ito ng mas malaking bagay. Nakipagkasundo na kami sa 10 taong kontrata sa 3 mahahalagang bansa, ang Saudi Arabia, Emirates at Qatar. May mga kahilingan na kami mula sa 11 bansa sa gitnang silangan at Gulpo at unti-unti na rin naming tinitingnan ng Caucasus ayon kay Zelensky sa anunsyo ng kasunduan. Kasing halaga ng mga kasunduang ito para sa Ukraine, gaya ng halaga nito para sa mga estado sa Gulpo. Ayon sa Politico, ginamit ng Ukraine ang mga kasunduan para makakuha ng langis matapos atakihin ng Russia ang energy grid at infrastruktura ng Ukraine noong taglamig. Sabi ni Zelensky, dadalhin ang krudong langis sa mga refinery sa Europa para gawing produktong petrolyo na ipadadala sa Ukraine. Minsan, direktang magbibigay ng diesel ang mga estado sa Gulpo. May darating ding pinansyal na tulong at missile interceptor sa Ukraine. Patunay na hindi ito iisang direksyon lang ng padala ng mga drone ng Ukraine sa Gulpo. Itinuturing ang Ukraine bilang pantay na katuwang at ibig sabihin nito ay natatanggap nila ang kaparehong halaga ng ibinibigay nila. Hindi rin natin dapat baliwalayan ang ibig sabihin ng impormasyong ito mula kay Zelensky para sa posisyon ng Ukraine sa mga kanluraning katuwang. Matalinong sinabi ng Pangulo ng Ukraine sa mga taong 4 na taon nang tumutulong sa kanila laban sa agresyon ng Russia na handa ang Ukraine na tumulong. Ang UK, kahit papaano, ay mukhang sabik na makita ang mga naval drone ng Ukraine na pumasok sa Strait of Hormuz. Sinabi ni Starmer na ang pagbubukas ng Strait of Hormuz ay pandaigdigang responsibilidad
bago ang virtual na kumperensya kung saan pahiwatig si Zelensky. Ayon kay Starmer, kailangan tiyakin ang kaligtasan ng mga komersyal na barko at suportahan ng pag-aalis ng mga mina para sa pandaigdigang katatagan at seguridad. Kasama sa pagtitiyak ng kaligtasan ng komersyal na barko ang pagprotekta sa mga sibilyang sasakyang pandagat laban sa banta ng Iranian Shahid at mabilis ang bangka. Perpektong naval drone ng Ukraine para dito. Kinilala ng UK ang katotohanan iyon at sinabi na nila na maaring gumanap ang Ukraine ng mahalagang papel sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ang papel na iyon ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng naval drone at interceptor. May karanasan ng Ukraine sa pagharap sa mga blockade, lalo na sa mga sinubukang ipatupad ng Rusya sa food security corridor ng Black Sea. Oo, ang Ukraine ay kaharap ang mga barkong pandigma ng Rusya mula ang Black Sea Fleet, hindi tulad ng mga drone at mabilis na bangka ng Iran sa Strait of Hormuz. Ngunit marami sa mga sandatang ginamit nila para alisin ang blockade na iyon, kabilang na ang mga naval drone na mukhang patungo na ngayon sa Gulpo, ay naging susi sa operasyong iyon. Meron ang planong Ukraine, at ang pinakamahalaga, ang karanasang subok sa labanan na nagpapatunay na gagana ang kanilang mga drone sa Gulpo. Handa nang gamitin ang mga drone ng Ukraine. Pero may isang hindi inaasang balakid na maaring kailangan nilang lampasan. Nabanggit namin na hindi opisyal nakasali ang US sa komperensya kung saan nag-anunsyo si Zelensky. Maraming dahilan dyan. Kabilang ang paniniwala ng US na may sarili itong solusyon sa Strait of Hormuz. Tumugon ang Amerika sa blockade ng Iran at pagtanggi ng rehimen na makipagnegosasyon sa isang kasunduang pabor sa US sa pamamagitan ng pagpapatupad din ng sarili nitong blockade. Dahil diyan, ang pagbibitiw ni Zelensky ng mga pahiwatig na kagaya ng ginawa niya ay magiging kasing laking gulat para sa US, tulad ng sa rehimen ng Iran na gusto mangibabaw sa Hormuz gamit ang kanilang asymmetric na taktika. Habang ginagawa ang video na ito, tuloy pa rin ang blockade ng US. Noong Abril 20, sinabi ni Pangulong Donald Trump ng US na hindi nila aalisin ang blockade hanggat walang kasunduan sa Iran. Masaya si Trump sa epekto ng blockade. Sa post noong Abril 20 sa Truth Social, sinabi ni Trump na winawasak ng US blockade ang Iran at nagkakahalaga ito sa rehimeng Iranian ng $500 milyong bawat araw. Mukhang malayo pa rin ng US at Iran sa kasunduan para wakasan ng US blockade. Patuloy ang usapan pero abala pa rin ang dalawang bansa sa pagbabantaan. Noong Abril 20, sinabi ng Iran na gaganti ito matapos kumpiskahin ng US ang cargo tanker ng Iran, isang araw bago yon. Sinabi ni Trump na atakehin ng US ang mga infrastrukturang sibilyan sa Iran kung mabigo ang negosasyon, habang di patiyak kung dadalo ang Iran sa bagong pag-uusap sa Pakistan. Hindi pa rin matatag ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Dapat itanong, matutuwa ba ang US kung pumasok ang mga pandagat na drone ng Ukraine sa daan ng tubig? Mahirap sagutin ang tanong na yan. Noong Marso 5, halos isang linggo mula nang magsimula ang Operation Epic Fury, sinabi ni Zelensky na humingi ang US ng tulong sa Ukraine laban sa mga Shahid drone ng Iran. Ayon sa presidente ng Ukraine, handa silang ipagpalit ang mga interceptor drone at kaalaman para sa Patriot air defenses mula US. Noon, mukhang bukas si Trump sa ganitong tulong. Sinabi niyang tatanggap siya ng tulong mula kahit anong bansa matapos ang pahayag ni Zelensky. 11 araw matapos, iniulat ng Independent na tinanggihan ng US ang alok ng Ukraine na tumulong gamit ang drone technology nila. Gaya ng madalas mangyari, hindi talaga alam ng Ukraine kung ano talaga ang relasyon nito sa US. Bumabalik tayo sa malaking pahiwatig ni Zelensky. Kung ayaw ng US ng tulong ng Ukraine sa Strait of Hormuz, hindi na ito ipipilit ng Ukraine at lalampasan na lang ito ng Ukraine. Iyan talagang diwa ng mga dekadang kasunduan sa depensa ng Ukraine sa mga bansa sa Gulpo. Habang iniahanda ng Ukraine ang sarili bilang tagapagtustos ng mahahalagang sandata sa mga bansang naapektuhan ng mga kilos ng Amerika at Iran sa Strait of Hormuz. Balikan natin ang mga sandata. Lumilipad na ang interceptor drone ng Ukraine sa Gulpo at handa na silang magpadala ng naval drone sa mga bagong kasosyo roon. Talaga bang makakapagdulot ng malaking pagbabago ang mga drone sa Strait of Hormuz para wakasan ng blockade? Bago sagutin ang tanong, paalala. Pinapanood ninyo ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, na yun na ang tamang panahon bago natin talakayin kung ano nga ba talaga ang kayang gawin ng mga Sea Drone ng Ukraine. Ngayon, alaman natin ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa mga Sea Drone. Ang mga unmanned surface vessel ay kinokontrol mula sa malayo at pwedeng magdala ng malalakas na warhead sa barko. Matagal nang ginagamit ng Ukraine ang kanilang naval drone sa Black Sea. Pero hindi kailanman tumitigil ang Ukraine. Patuloy itong nag-i-innovate at ang ilang mga bagong pag-unlad sa larangan ng Sea Drone ay nagdala sa mga sandatang ito mula sa pagiging dagdag lang sa Strait of Hormuz
tungo sa pagiging potensyal ng mga asset na maaring magwakas ng blockade na magagamit ng mga bansa sa Gulpo at ng mga kanluraning bansa na gustong muling buksan ang daanan ng tubig. Una, balikan natin ang ika-17 ng Marso noong araw na yon. Iniulat ng Militani ang malaking tagumpay ng isang Magura V-Pito drone ng Ukraine. Ang tagumpay na ito ay hindi pa nailalantad sa publiko hanggang sa puntong ito. Nangyari talaga ito noong Setyembre 2025 nang sumali ang Ukraine sa mga ehersisyong NATO Repmus at Dynamic Messenger na ginanap sa baybayin ng Portugal. Kasama sa ehersisyo ang Blues na puwersa ng NATO at Reds na gumagamit ng mga drone na Magura V-Pito ng Ukraine laban sa barkong pandigma ng NATO sa senaryo ng wargame. 5 senaryo ang ginawa sa wargame at sa lahat, tinalo ng Reds ang Blues. Para magawa ito, gumamit ang Reds ng iba't ibang bersyon ng pandagat na drone na Magura V-Pito na inangkop para magsilbi sa partikular na layunin sa bawat ehersisyo. May Magura na nilagyan ng kagamitan sa pagmamanman para tulungan ng Reds sa pag-guide ng trapiko sa baybayin ng Portugal. Nilagyan ng Ukraine ng machine gun ang drone nila para barilin ng mga banta sa tubig. Pinakamalaking tagumpay ng Magura sa lahat ay ang simulated na paglubog ng hindi bababa sa isang NATO frigate. Ayon sa mga patakaran ng wargames, itinuturing na panalo kung ang isa sa mga drone ng Ukraine ay nagawang mag-lock sa isang target, tulad ng radar system ng isang barko, nang hindi natutuklasan ng mga blue team. Paulit-ulit na nagtagumpay ang Magura. Ito ang naval drone na ipapadala sa Gulpo, kaya dapat mag-alala ang Iran. Ang Magura V-Pito ay umiiral na mula noong 2025. Mayroon itong cruising speed na 23 knots. Ngunit kaya nitong umabot sa pinakamataas na bilis na 39 na knots na higit pa sa sapat para makipaghabulan sa mabilis na mga bangka ng Iran kung kinakailangan ng sitwasyon. Kayang manatili ng karaniwang drone sa dagat ng 48 oras at may saklaw na 800 nautical miles. Pinakakinababahala para sa Iran, ang Magura V-Pito ay kayang magdala ng 600 at 50 kilo o mahigit, 1,000 at 400 libra na kargamento. Alam nating sapat yun para palubugin ang NATO frigate sa wargames. Para sa mas malilit na bangka na sinusubukan ng Iran na gamitin para duminay ng Strait of Hormuz, ang ganung lakas ng pampasabog ay tiyak na kamatayan. Maaring makuha ng mga bansa sa Gulpo ang Sea Drone laban sa Navy ng Iran. Pero paano ang Shahed drone ng Iran? Lumilipad ang mga drone sa Strait of Hormuz, tinatarget ang komersyal na barko at tinahadlangan ng mga bansa sa Gulpo na magpadala ng kanilang langis at kargamento sa ibang mga bansa. Nagbigay na ng solusyon ng Ukraine gamit ang interceptor drones laban sa mga Shahed. Mas epektibo ang mga drone na yon sa pagdepensa ng mga static na target sa sariling teritoryo. Hindi nakapirming target ang mga komersyal na barko. Pero hindi ibig sabihin na walang silbi ang Sea Drone ng Ukraine laban sa banta ng Shahed ng Iran sa Strait of Hormuz. Noong Abril 11, inanunsyo ni Militani na unang gumamit ang Ukraine ng naval drone carrier para salagin ang Russian Shahed type na drone. Nagamit ng Ukraine ang kanilang naval drone bilang mothership ng aerial drones na inilunsad mula sa Sea Drone papuntang Himpapawid. Hindi pa isiniwalat ng Ukraine kung alin sa kanilang mga naval drone ang ginamit nila para sa operasyong ito. Noong Marso, iniulat na inangkop ng Ukraine ang ilang Magura drone para magdala at maglunsad ng interceptor drone. Malaking pahiwatig iyon. Naglabas pa ang Ukraine ng video ng kauna-unahang tagumpay nito sa mundo. Ipinapakita sa video ang isa sa mga interceptor ng Ukraine na mabilis na lumilipad sa himpapawid matapos itong pakawalan mula sa deck ng isang naval drone. Sumunod, lumipat ang kuha sa nakukunan ng interceptor habang papalapit ito sa drone na Shahed ng Russia. Sunod ang static. Direktang tinamaan ng drone. Ipinakita ng Ukraine na nadagdagan na ang kakayahan nitong labanan ng mga aerial drone. Sanay na ang Ukraine sa pagpapalipad ng aerial drone gamit ang naval drone. Ginawa na nila ito noon gamit ang FPV drone mula sa Sea Drone para pabagsakin ang mas malalaking aerial asset ng Russia tulad ng helicopter. Ito ang unang beses na ginamit ng Ukraine ang bagong interceptor mula sa Sea Drone. Malinaw ang synergy. Nagpapadala na rin sila ng interceptor sa Gulf region. Ipinapakita na ng Sea Drone ang mga bagong kakayahan nito na nagpapahintulot sa mga bansang Gulpo na may pasok ang kanilang mga interceptor sa Strait of Hormuz. Isipin ang mga posibilidad. Makakapagpadala ng mga tanker ang Saudi Arabia at Qatar sa Strait of Hormuz, kasabay ng nakatagong presensya ng Megura. Kapag may Shahed, lalabas ang Megura at magpapakawala ng interceptor. At kung may mabilis na bangka na susubok na humarang, maaaring paputukan ito ng Megura gamit ang machine gun o kung kinakailangan, wasakin ang bangka gamit ang malakas nitong pampasabog na karga.
Huwag din nating kalimutan ang mga nagawa ng naval drone ng Ukraine noon. Itong mga drone ang pangunahing dahilan kung bakit natanggal ang isang katlo ng Black Sea Fleet ng Russia noong Marso 2024. Ang mga naval drone, missile, at aerial drone ay malakas umatake sa barkong pandigma ng Russia, kaya napaatras sila mula Crimea. Ngayon, nasa daungan ng Novorossiysk sa mainland Russia na lang ang mga barkong yon matapos mapaalis sa Crimea. Bihira nang maglayag ang mga barkong pandigma ng Russia dahil sa mga sea drone ng Ukraine. Gumamit ang Ukraine ng mga drone na ipinahiwatig ni Zelensky na darating sa Gulpo para mapinsalang kahit isang submarino ng Russia. May tinatayang 28 hanggang 30 submarino ang Iran sa kanilang fleet. Hindi ligtas ang mga submarino kapag pumasok ang sea drone ng Ukraine sa Strait of Hormuz. Gamit ang naval drone, inatake ng Ukraine ang Kerch Bridge na nagduduktong sa okupadong Crimea at mainland Russia. Pwede mo nang idagdag ang pag-atake sa mga infrastrukturang dagat bilang makukuhang benepisyo ng mga bansa sa Gulpo mula sa Ukraine. Nagtataka kami kung darating na sa mga pantalan ng Iran ang kamikaze Megura drone para pigilan mismo sa pinanggagalingan ang paglulunsad ng mga mabilis na bangka. Ang ganitong antas ng kakayahang magamit sa iba't ibang paraan ang dahilan kung bakit napakahalagang asset ng mga sea drone ng Ukraine sa Strait of Hormuz. Halos wala nang anumang maaring ilunsad ng Iran mula sa daan ng tubig na yon ang magiging ligtas mula sa mga drone na ito. Kayang pabagsakin ng Ukraine ang mga Shahid gamit ang mga interceptor na inilulunsad mula sa kubyerta ng mga naval drone ng Ukraine. Lahat ng bangkang ipadala ng Iran sa Strait of Hormuz, mula sa mga mabilis na bangka hanggang sa mga barkong pandigma at maging mga submarino ay nanganganib. Kaya ng mga drone ng Ukraine, tamaan ang lahat ng iyon. Dahil higit 200 mga eksperto sa drone ng Ukraine ang nasa rehiyon ng Gulpo. Matututo at magagamit ng mga bagong katuwang nito ang mga drone batay sa napatunayang blueprint laban sa Rusya. Para naman sa Ukraine, isa na namang malaking hakbang ang gagawin nito patungo sa pagiging makapangyarihang manlalaro sa rehiyon ng Gulf kapag dumating na ang kanilang mga sea drone. Kaya, ganap ng transformasyon ng Ukraine. Nang lusubin ng Russia noong Pebrero, 2022 ang militar ng Ukraine ay gumagamit pa ng mga kagamitang mula pa sa panahon ng Soviet. Sa kabila nito, nakaligtas sila at napalakas pa ng tulong mula sa kanluran sa mga sumunod na taon. Ngayon, malayan iba na ang Ukraine na yon kaysa dati. Namumuna ang bansa sa pag-develop ng drone at may solusyong kailangan ng mga bansa sa Gulpo para muling buksan ang Strait of Hormuz. Gagamitin na ng Ukraine ang mga naval drone nito sa mismong lugar na pinakaayaw ng Iran na makita ang mga ito. Walang magagawa ang rehimen sa darating. Ang bagong hakbang ng Ukraine ay dagdag sa mga nauna nitong aksyon sa Strait of Hormuz. Nabanggit na natin ang tungkol sa interceptor drones at mga 10 taong kasunduan sa video na ito. Ngayon, alamin kung paano ginagamit ng Ukraine ang malawak nitong karanasan sa pakikitungo sa Russia upang gawing isa ito sa pinakamahalagang katuwang na magkakaroon ng mga bansa sa Gulpo. Panurin niyo ang aming video na tumatalakay kung paano bumubuo ang Ukraine ng mga hindi inaasahang alyansa at kung anong ibig sabihin nito para sa Russia. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para hindi niyo ma-miss ang aming mga balita tungkol sa pinakabagong kaganapan sa Ukraine at sa Gulpo. Maraming salamat sa panonood.